Mga kapraps, dito tayo ngayon sa bayan ng Magdalena, Laguna. Mayroon akong property na i-offer sa inyo. Isang farm lot po na mayroong sukat 2.5 hectares. Bali sa ngayon mga kapraps, hindi papasok dito ang sasakyan. Ito po yung dadaanan natin pansamantala. Pathway po siya na sementado. Pero ito na po yung magiging barangay road. Ibig sabihin, itong property na i-offer namin sa inyo ay tabing-tabi po ng kalsada. Ang kagandahan dito mga kapraps, meron na po itong poste ng kuryente. Ayan o. So may linya na ng kuryente dito. Tara, puntahan na natin ang property. Yan, ito na po mismo ang property mga kapraps. Itong boundary nito, itong may puno ng mahogany. Marami itong mga iba't ibang tanim na prutas. Bali, ito yung kalsada ng mga kapraps, kabilaan po yung property. Ito rin kasama po ito sa 2.5 hectares. So marami itong mga tanim na iba't ibang prutas. Meron itong 280 na puno ng lansones. At saka marami pa siyang mga nakatanim dito. Papakita ko sa inyo. Patag na patag ang lupa. Bali itong ipapakita ko sa inyo property na una. Ang sukat nito ay 21,100 mahigit o 2.1 hectares. Kasi yung 3,900 ay nakahiwalay po. Nakahiwalay po siya dito. Pero buo pong binibenta, magkasama pong binibenta ng may-ari. Kaya papatak po siya ng 2.5 hectares. Tara, ibutin natin ang property. So magsimula tayo dito sa boundary dito. May napapalibutan na to ng mahogany. Yan yung pong boundary. Daming mga lansones ng kapraps. May mga langka, mga santol. Ito, may mga saging. Tapos ayan ang mahogany. Yan yung boundary niya. Yung mahogany na yan. Marami ding mga bagong niyog na tanim. May mga kaimito. Ayan mga kapraps, kaimito. Yan, ipapakita sa atin ni Sir yung mga boundary nito. Dito sa bawat gilid meron din siyang tanim ng mangga. Ang boundary niya, puro mahogany. So palibot na po ito ng mahogany. Ang pinaka boundary ng property. So yung mahogany ay napapakinabangan din yan dahil ang alam ko mga 10,000 ang isang puno, lalo na yung sakto na sa laki. May guyabano din pala oh. Ito yung guyabano. Yung nga lang nga po, ay po, medyo panag-aral tayo hindi naghahawan ngayon. Ayun, daming bunga ng langka oh. Ayun mga kapraps, ako nga po pala si Buds. Inyong magiging kasama sa mga virtual viewing sa mga property na i-offer namin. Dito sa area na to, may mga tanim sila na saging. Ang lupa ay talagang patag na patag. Tingnan nyo, wala tayong makita na bundok dito mga kapraps. Tapos kung gusto nyo ng kamyas, ito, ang daming bunga ng kamyas eh. Yan. Tingnan mo. Daming bunga ng kamyas kuya oh. Buong puno ay namumunga. Sa sinaing na tulingan. Yan, may mga tanim na kawayan. Itong kawayan, boundary na to. Pwede nyo itong gamitin para kung magpagawa kayo ng kubo, pwede kayong kumuha dyan. Yan, mga lansones. Nabanggit ko kanina, 280 na puno ng lansones. Ganon kadami. Kaya kung sakaling maalagaan mo itong lansones, ay income generating na ito. Talagang income na. Yan sa may pandan ano. Ito yung boundary niya, itong may pandan na to. Yan, puro mahogany nga mga kapraps ang palibot. Ang ano nito, pinaka boundary. Yan, so yan, in-explain ko sa atin. Sa 280 na puno ng lansones, hindi pa kasama itong maliliit, itong hawak ni Sir na lansones. Yan. Basta sa malalaki lang po. Ang binilang lang nila yung malalaki na, yung namumunga na. Kaya ibig sabihin hindi lang po
280. Baka mahigit pa siguro ng ano, 400. Ito may puno ng suha. Ito mga katraps, puno ng suha yan. Ito sir, ano po itong puno? Ayan po yung prutas na kalumpit. Yung malaki? Ah, yun pala po ang puno ng kalumpit. Tapos itong isa, Antipolo. ito yung antipulo. Sa antipolo, marami din po itong malaki antipolo. Mukhang breadfruit ano, Mm. ang puno. Tapos diretso doon. O, diretso po yun tayo doon. Ganun. Tara po. Ito po, diretso ko doon sa creek. May tubig ngayon ng creek. Opo. Tara, punta sa creek. Ang boundary pala nito ay creek, sapa. Dito po natin ito. Kabilaan po ha. Mm. So, nasa tabi din tayo. Dito pa lang tayo sa tabi mga kaprops ng property ha. Yan o. Puro mahogany talaga ang palibot niya. At saka yung lansones niya, maganda ang puno niya. Oh. Mayabong yung ano. Yung dahon niya. At saka halatang ano, hindi pa siya ganun, hindi siya matanda na ano, bata pa siya na lansones. Yan, puno ng mangga. Yan, marami palang puno ng mangga. Hindi lang ano. Dahil po yan. Basta mga ano po yan, mga 6, 7. Hindi lang sir. Ito pa oh, yan pa oh. 6. Hindi mo naman po ito nabungot. Pag na ano yan, alagaan yan. Kaso lang po ito, mga Indian mango lang. Ah, Indian mango lang. So, Indian mango siya, pero mangga pa rin po yung mga kaps ha. Ito na ang creek. Hindi pa po. Ay, hindi pa. So, mayroon ditong maliit na creek sa loob, pero walang tubig. May creek po yan sa gitna. Yan, may creek siya sa gitna mga kaprops. Ayun po yung creek. Ayun. Ah, hindi pala. Kaya yung mga dalandan na po yan. Dahil po na po yung papagalon. Ay, dito mga dalanda na to, mga tanim. Kami lang sa loob. Okay, lansones at dalandan, may santol. Tapos dito, ito yung creek. Tahan natin ang creek kung may tubig So, pa. wala ang tubig. Wala ang problema sa tubig. Ayun lang ang tubig po. Ayun, ito. So, ngayon, tag-init kasi kaya mababa o maunti lang yung tubig ng creek. Ah, ito mga kaprops. Yung creek oh. May tubig naman siya. Yung creek po niya, atin po yan. Atin po yung creek na yan. Ah, sako pa yan dito. Oo. Okay, yung creek na to ay sako pa ng property. Yan mga kaprops. Sako pa yan ng property hanggang diyan po, dito. Tapos pag ganito, Diretso po yung creek na ito. diretso doon. Yung creek. May mga tanim din na pandan. Kapag medyo maulan, tataas pa to. Tataas pa to. Okay. Balik na tayo dito sa loob. Sa mga viewers ngayon na mayroon din property na nais ibenta, pwede nyo kaming kontakin sa mga contact details na nandiyan sa inyong mga screen. Pwede po sa Viber, cellphone number, Facebook Messenger, WhatsApp. At kung may tanong pa po kayo, may mga detalye tayo dyan sa description box. Kontakin nyo lang po kami para masagot namin yung katanungan. So, napakaraming mga talim na prutas nito. Tatag pa ang lupa. Yan, balik tayo dito sa may creek. Hindi ito nauubusan ng tubig no, kahit ano. Yan, hindi nauubusan ng tubig. Mababa nga lang po nga, sa parag-araw po ay. Dito lang tayo sa gilid-gilid. Okay. Tayo.
Ulitin ko lang po, itong ating iniikot ngayon, ito yung 2.1 hectares, 21,100 plus. Ang 3,900 ay nakahiwalay po. Sa ngayon po, hindi pa accessible sa sasakyan kasi hindi pa diretso yung sementadong barangay road. Ang dadaanan natin yung pathway po na 1 meter ang lapad. Pero meron na siyang linya ng kuryente. Yan, dito sa area na to, mga dalanghita ang mga tanim mo. Daming dalanghita mga kapaps. Meron ding mga niyog. Daming bunga ng niyog ah. Baka inom pa tayo ng buko ngayon. Hanggang dyan sa may tulay kuya. Boundary niya. Yan, dito na yung poste ng kuryente. Ano ba ang kuryente dito sa inyo? Fleco po. Fleco. Ang kuryente dito ay Fleco. Hindi na po siya Meralco. Fleco, kasama po yan. Kanino po yung bahay dyan? Kasamahan po po yun. So, po hanggang yung dito. kalsada na hindi pa nga lang po tapos. Okay, pakita lang natin yung kalsada. So, Barangay Tanawan na po ang kasunod na barangay. Yan na po yung... Pero ito sakop pa ito ng Tanawan, di ba? Sakop po ng Tanawan. Okay. Ito yung kalsada mga kapraps. Oh. Yan, ito mga kapraps ang pinakadulong kalsada na pwedeng mapasok o pwedeng pumasok dito ang sasakyan. Pero sa ngayon, di pa rin makakapasok yung sasakyan dito kasi ginagawa pa po yung kalsada doon sa kabilang barangay kasunod nito. So barangay Ibabang Atingay po, yun po ang ginagawa ngayong kalsada. Pero pag nagawa po yung kalsada doon, papasok na dito yung sasakyan. So hanggang dito po pwede nang pumasok. Tapos ang ano nito, ang kalsadang ito, diretso na po, ito yung pinakita ko sa inyo kanina. So ito yung diretso na yan. Gagawin na yung barangay road diretso doon sa tulay na, sa hanging bridge naman. Yan. So hanggang dyan lang naman po ang property natin. Itong creek na to. Hanggang dyan ang property. Okay, balik na tayo. Pinakita ko lang yung kalsada dito. So syempre kapag maayos na yung kalsada, magbabago ang presyo nito, tataas. Magiging triple pa. Alam naman natin yung kalakaran sa lupa. Kaya habang hindi pa siya ganoon kamahal, mura pa lang ang benta. So kung kayo po ay may planong bumili ng property para gawing investment, ito, pwede nyo na itong i-acquire mga kapraps para pag may kalsada na, siguradong tataas na ang value nito. Sa dami pa lang po ng prutas. Iba-ibang prutas. Ito kasama po ito eh. Kasama po yan. Taas pa. Pwede kayo mag-alaga dito ng mga alagang hayop. Ayan, may alagang kalabaw. Pwedeng kambing, baka. Pwede po dito. Itong binabaybay natin, ito yung barangay road na. Kung mapapansin nyo, nandito din yung mga poste ng Fleco. So, alam na natin, sigurado tayo nagagawin talaga itong kalsada. Kasi may mga poste na ng Fleco mga kapraps. Ito yung creek na maliit, nandito sa loob ng property. So wala siyang tubig ngayon. May nambabato na ng kaimito. So may kaimito kasi dito mga kapraps. Ay, kakunti ang bunga eh. Yan, dito meron silang taniman dito ng gulay. Tanim po yan. Kasi ang sarap ng lilim dito ng ng kaimito. Liwalas ang hangin, malamig, presko ang klima. Yan, itong dating taniman ng caretaker dito. So yung tagapangalaga. Ano tinatalim niyo po dyan? Ito dati yung tinanong ko po, ampalaya sa sitaw. Ampalaya at sitaw, magandang tubo dito no.
Ito, may kawayan. Hindi na tayo makapagtanim. Ito, may puno ng kawayan pa dito. Kasama po lahat yung kawayan na yan. So marami siyang puno ng kawayan din, ano? Kasama po yan. Hindi ko nakita yung kawayan dyan sa yung andon. Kasama po yan. Ito na po yung pinakagitna. Ito yung gitna. Yan yung pinakagitna. Daming bunga ng niyog, oh. Yan na po yun. Mataas lang, ano? Di tayo makapang, ano, kainom ng tubig. Hindi tayo marunong umakyat. Sinusungkit po niyan. Yan, ito yung poste ng Fleco, mga kapraps. Yan, nandito mismo siya. Kasi ito nga yung gagawing kalsada. Kaya dyan yung kung magkakaroon sila kung mabibili nila, eh may source po kayo ng tubig. Ayan po, Ito. istaka na lang po ng tubig. May tangke. So, mayroon tangke ng tubig. Yan mga kapraps. Ayun o. Tangke ng tubig mga kapraps. So, wala na kayong problema sa source ng tubig. Ayos siya, nilaga. Kasi ito naman yung mga santol. Dati dito mayroong bahay pala mga kapraps. No? Ayan. Tapos may puno ng akasya. Ayan, may mga mahogani din. Palibot ng mahogani. Ito may guyabano. Daming guyabano mga kapraps dito. Ayan. Tapos ito malaking puno ng akasya. Ayan, mga mahogani naman. Patag na patag talaga ang lupa niya. Ulitin ko lang mga kapraps ha. Ang property na ito, buong binibenta po ng property ng may-ari ay 2.5 hectares. So itong pinapakita ko sa inyo ngayon, ito yung 21,100 plus square meters. Ang 3,900 ay nakihiwalay po siya. Mas malapit po siya doon sa hanging bridge sa may ilog na. So meron na ditong access ng kuryente. Tapos meron na rin pong source ng tubig. Merong katabi na creek. Tapos meron din pong maliit na creek sa loob. Ang daming mga prutas. 280 plus na lansones. So yung binilang natin yung mga malalaki na namumunga na 280. Hindi pa kasama yung maliliit doon kasi marami ding maliliit na lansones dito. Tapos may mga langka, santol, may mga dalanghita. May area siya na puno ng dalanghita eh. Merong isa pang maganda, napapalibutan po siya ng mga puno ng mahogany. Yun yung boundary ng property. Marami din tong mga puno ng mangga na mga namumunga na rin. Pero hindi siya hindi siya mangga na kalabaw, Indian mango. Yung mangga na nandito. Ito mga kapraps. So kung interested po kayo sa property na ito, ayan lang po ang presyo. Pwede kayo magpa-schedule sa amin ng actual viewing. Dadaan po tayo doon sa Magdalena, sa bayan. Tatawid tayo ng hanging bridge papunta dito. Kung maayos po yung kalsada galing doon sa kabilang barangay na ginagawang kalsada mga kapraps, papasok dito, pwede nang ipasok ang sasakyan. Tapos ang isa pa po, karagdagan, ayan po, itong nakikita nyo, yan po ay barangay road na. So kapag naayos po ang inyong property ay magiging napapagindaan po yung kalsada ng inyong property, kasi ito yung kalsada, barangay road to. So patwi pa nga lang po yan, 1 meter lang po ang lapad yan. Ito yung property nyo na, kabilaan po yan, property nyo rin po ito.
tataas po ang presyo nito kasi mismong tabi ng kalsada mga kaprops. Okay, sana po ay nagustuhan nyo itong property na ino-offer ko sa inyo ngayon. Para po sa mga bago pa lang sa aking channel at napadaan lang dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong property na i-offer namin. Maraming salamat po, lagi tayong mag-iingat at God bless po sa ating lahat mga kaprops.